Ay pagkakaganda ng araw na ito ngayon Ako nga pala ngayon ay maglalakad-lakad. Di nila naman. Siyempre bago mag-umpisa ang araw, magumagahan muna. Kasi mahirap maglakad kapag ikaw ay gutom. Pagkatapos ng umagahan, yan na nga pupunta tayo sa train station at naghihintay ng tren papunta ng bayan ng Roclo. Na kanila tawagin ay Wrocław. Habang tayo nandito sa tren, siyempre nakakabagot nga naman pagkakatagal isang oras din yata ang pagkakabiyahe. Ika nga pag walang charge ng yung cellphone ay lugi ka. Ayan si Utoy nagpa-cute na. Hindi naman cute. Ano gayaan? Ayan, pandali na ng sayaw. Ano gayaan? Nasiraan na. Siyempre, tayo pupunta ngayon ng Roclo. Pakikitaan natin ngayon kung ano ating pupuntahan. Bali sa ating pupuntahan ay budget friendly lang naman. Napaka-budget. Ay pagkakarating ko din pagkakaraming tao. Ngayon lang ako nakakita ng maraming tao Charot. Siyempre pagkakagala mo, hahanapin mo talaga muna kung saan ka tutuloy, kung ano tutuloyan mo, kung anong hotel. Siyempre bago ka pumunta sa isang lugar, kailangan naka-prepare ka na, pero huwag nyo akong tutularin kasi ako nung pumunta ako dito, wala akong kabook-book, walang booking, walang kahit napaka-YOLO. Kaya dapat advice ko lang sa inyo, kung pupunta kayo sa isang lugar, i-advance nyo na yung booking kasi napakahirap pumanap ng hotel. Pero sa awa ng Diyos nakahanap din tayo ng hotel. Medyo may kamahalan na konti. Mga 150 zloty, okay na yun. Kasi sa iba mga 200 plus something. Ayos na yun. Ngayon nakahanap ako ng hotel naglakad-lakad muna ng konti. Tapos tinignan ko muna kung anong ganda ng Wrocław. Grabe. At yan natapos na yung gabi, tulog ulit. Mumuat-muat pa Yan pagkagising, naligo ako. Siyempre, ayos ng konti, etc. Tapos pumunta kagad ako ng square para pumunta ako sa Borgo Art Museum. Kung tatanungin niyo po ako kung magkano po ang presyo kada entrance sa isang museum, umaabot lang naman po sa 20 zloty. Kumbaga, napakamura lang. Budget friendly, if you're a student, you can get it for like 15 zloty. Na talaga namang napaka-budget friendly para sa mga tulad kong history geek. Bali, nakikita nyo po ngayon pare-para sila ng mukha. Hindi ko din malam kung bakit. Pero napakagaling nila napaka-synchronize ng mukha nila. Pati yung aso pusa nakuha din nila Bali dito sa Borgo Art Museum makikita din natin kung ano mga structures, paintings, mostly paintings na katulad kay Vincent van Gogh. Kung kilala niyo si Vincent van Gogh, bali si Vincent van Gogh nga pala isang Dutch painter at ang mas kilalang artwork niya ay Starry Night. Bukod dun sa Starry Night niya, napaka-famous din niya para sa mga self-portraits, landscape paintings, still lifes, portraits. Bali, quick history muna tayo, Vincent Willem van Gogh was born on 30 March 1853 in Groot-Zundert in the predominantly Catholic province of North Brabant in Netherlands. Kumbaga, doon siya lumaki sa Netherlands. At ayon nga sa history, simula pagkabata, sobrang interesado na si Van Gogh sa arts. So after nga pala ng Van Gogh exhibit, pumunta tayo ngayon sa taas, sa second floor ng Borgo Art Museum para makita naman kung anong ganda nito. Bali grabe, pag akyat mo sa taas, napakaganda ng ceiling nila. Tunay ka nga naman. Alay ika nga pagkakakita mo din ikay mapapawaw na lang at ikay mapapasabi na lang, ikaw ay sagak. Napakaganda. Wari ko iligawang batang hari ngayon. Di ko naman alam kung saan ako ngayon Tingnan nyo naman ang mga bubong. Pagka ganyan ang bubong sa aming bahay, malamang sa malamang ay lagi akong higa sa saig kasama ang aking phone. Naalala ko nung bata pa ako, lagi akong nanonood ng anime. Lalo na yung mga Attack on Titan. Naalala ko yung mga bubong na to katulad na yan. Bale, pagkatapos ko sa Borgo Art Museum, naglakad-lakad ako ng konti para maghanap ulit ng bago, Bale, may idea na ako kung saan ako pupunta nito Papunta ako sa University of Wrocław, kung saan may museum doon. Medyo may kalayuan lang ng konti dito, Yung iba ginagamit ay tram, o kaya ay nagbabas sila, Uber. Pero ako, mas gusto ko mag-adventure Gusto ko maglakad-lakad. Kaya gusto ko maglakad-lakad kasi mas nakikita ko yung ganda ng lugar kapag lalakad-lakad ka. Marami kang makikita, marami kang mapapansin syempre.
Ay grabe, kahit katiktikan ng araw, sige, lakad. Tapos pagdating ko dun sa University of Wrocław, kailangan pala nila ng cash. So, balik ako. Pumunta naman ako ngayon na Palace Museum. City Museum kung tawagin. Ipagkakabanas nga naman sobrang init maglakad dito. May kainitan na din kasi summer na eh. Pero napakasulit ng lakad kasi napakaganda ng Wrocław. Bale pagdating ko sa City Museum no, diretso ka agad ako sa may reception. Syempre, babayad muna. Bayad muna tayo dyan. Ayan, nakabili na ako ng ticket. Bale dito napaka basic lamang ng daan. Kasi dapat tuwid lang, dire-diretso lang daw. Dire-diretso lang daw, no? Dire-diretso sa puso ko. Huy! Grabe, nagawa ko pa yun. Pero joke aside, no? Makikita natin dito yung history ng Wrocław. Noong unang panahon, ang Wrocław ay Slavic town. Pero as time goes by, lumipat sila ng German, naging Czech. Dati hindi talaga Wrocław or Wrocław ang tawag dito sa lugar na to. Uy! Baka mabalilig mo. Uy! Bale ang tawag sa lugar na to dati ay Breslau. It's a German name for Wrocław. Bale kung ako ang tatanungin na no, di ko din alam kung bakit palipat-lipat ng pamumuno ang Wrocław noon kasi napaka haba ng history niya. May time na naging German side sila dahil na House of Habsburg. May time din na naging Duchy of Bohemia, lumipat sa Duchy of Poland. And then Kingdom of Poland, which is napakagulo kung inyong sisi sa atin pa, no? But most of Wrocław history, it was under Prussian rule until 1800s and late 1900s. Bale, itong castle na ito ngayon na naging museum, dating tirahan ng mga Prussian monarch noong unang panahon. And yun nga, no, after the unification of Germany in 1871, ang Breslau ang isa sa pinakamalaking city sa German noon. Siyempre, marami ding dinanas ang lungsod na to, no? Tumaan yung Napoleonic Wars, Silesian Wars. Siyempre, hindi din to nakataka sa unang digmaang pandaigdig. At siyempre, kung may una, may padalawa. Bale, Second World War is the most darkest history of humankind. Hindi lang nito sinira buong buhay ng mga tao. Sinira din ito ang mga pangkabuhayan nila. Hindi lang pangkabuhayan, kundi pati mga mahal nila sa buhay. World War II resulted to millions of death. Ayon sa estimate, mga nasa 60 million ang namatay noong kalawang digmaang pandaigdig. At ang Wrocław ay isa sa mga lungsod na hindi nakaligtas sa event na ito. Especially yung mga Polish Jews na hinuli nila at inilagay sa mga concentration camp. Ito yung event na tinatawag sa mga libro na nababasa natin na Holocaust, kung saan yung pagpapurge ni Hitler sa mga Jews. Siyempre hindi lang sa mga Jews, no, pati din sa mga Polish at sa ibang lahi na hindi nila tinatanggap sa kanilang society, ano. In other words, unwanted race. Kumbaga, ang tingin ng German sa kanilang sarili ay sila na yung pinaka-peak. Sila na yung nasa top. Sana all nasa top. Anyway, yun lang yung nakikita kong dahilan kung bakit ginawa nila yung Holocaust. Pero bale sa pagsiklab ng kalawang digmaang pandaigdig, the reason they started to hate other people or hate other countries. Kung mababasa ninyo sa mga history books, yung Treaty of Versailles, tapos samahan mo pa ng Great Depression noong 1930s, as the nation who lost the war during the World War I, talaga namang hahanap ng alternative itong Germany para bumangon ulit yung kanilang ekonomiya. At nagkataon naman na dumating itong si Hitler na akala nila magliligtas sa kanilang bayan at mag-aahon sa kahirapan. Just like any other politicians. Pero sa ngayon, it's all in the past. Everything is fine now, but history repeats itself, ika nga. Pero ang mahalaga, natututo tayo sa ating mga kamalian, just like normal person. Uy, sobra na tayo sa World War II. Uy, iba naman. So yun nga, no? Bale, lahat naman tayong pinagdaanan, lahat ng bansa, lahat naghirap. Sino ba naman kasi makakaligtas? Uy, ng panahon na yun, taghirap talaga. Pero meron din tayong issue ngayon, ano, tungkol sa West Philippine Sea. Ika nga, lahat talaga ng conflict sa mundo, hindi mo maiwasan. Pero patuloy pa rin tayong humingi ng peace, no? Kasi, sino ba naman kasi hindi aayaw sa peace?
Syempre laging peace lang, peace, peace, peace. Jokes aside, no, sino ba naman kasi matutuwa sa gera? So back to video, ano, after ng mga measure shot na pumunta naman tayo sa isang exhibit dito. Bale, ito nga pala yung temporary exhibit sa Palace, no? Kung saan pinapakita niya iba't ibang uri ng painting. Kaya nito, si Lolo, grabe oh. Gutom na gutom. Pagod na pagod. Ala, kaganda nito. Tennis court. Siyempre, iba-iba din yan. Meron pa ditong medyo mod. At wala katapusang mirror shot. Grabe ka na. Uy! Grabe na yan. Tama na yan. Sensyahan nyo na. Gwapong-gwapo lang sa sarili ko. After ng museum, lakad uli. Punta uli ako ng plaza kasi may gusto kong puntahan dito. Gusto kong puntahan dito yung isang uri ng church na kung saan pwede ka pumunta sa gitna ng dalawang tower. Ito nga pala yung tinatawag na Bridge of Penitence. Ito ang Cathedral of St. Mary Magdalene. Grabe kung titingnan nyo sa baba, napakataas talaga nito, no? Walang joke, pagkakataas nga nito. Tapos medyo spooky yung tunog ng kanyang mga hagdan, no? Kasi may mga speaker dito na pinapatulog nila talaga yung mga nasigaw ng mga tao. Mga hahingi ng tulong. Pero hindi ako natatakot. Siyempre, ako pa matatakot. Ano, dire-diretso lang. Talaga naman, nakakapagod. Tingnan nyo, tsura ko dito. Pawisan na kaagad. Pero partida, wala pa akong inom ng tubig yan, ha. Akyat lang ng akyat. Yan o, malapit na tayo sa taas. Pero pagdating nyo sa taas talaga sulit. Tingnan nyo, napakasulit. Napakaganda dito. Sobra. Kitang-kita mo yung kabuuan ng Wrocław. Sasabi ko, ito na yung pinakamagandang napuntahan ko dito sa Wrocław. I mean, lahat naman talaga maganda. Yung museum, yung plaza. Pero ito na talaga yung pinaka-the best part sa araw na to. Yung pag-akyat ko sa Bridge of Penitence dito sa Magdalene Church. Wala lang. Pagdating ko sa taas, nakaka-mesmerize kasi buong araw, lakad ako ng lakad. Tapos sobrang init nun. Tapos lagi na lang tayo nasa plaza. Kaya nga pagdating ko doon sa may taas, talagang nakaka-relax. Siguro nagstay ako doon mga 30 minutes bago uli bumaba. Kasi sino pa naman bababa sa ganda na yan? Bale, ang binayad ko nga pala papunta sa taas nito, mga 18 zloty lang. Which is napaka-affordable naman talaga. Tingnan nyo gaano kalilit ang mga tao dito sa taas. Pwede ko silang tirisin. Uy! Huwag naman. Siyempre, magiging mabait tayo, nasa church tayo. Bale, may legend din pala tong Bridge of Penitence na to, no? Ito yung kwento ni Tekla, isang tamad na babae. Bale, nakulong siya dito sa may gitna ng bridge kung saan pinagwalis siya ng pinagwalis habang buhay. Tapos may isang bridge na tinulungan siya, kaso nawala na siya sa may bridge. Bale, yung kwento na yun ay tungkol sa isang babaeng tamad. Kaya yung mga patamad-tamad dyan, kung ayaw nyo makulong sa gitna ng dalawang tower, magpakabait kayo at magpakasipag. Siyempre, wish lang ng konti, tapos baba na ulit. Grabe. Ito na yung pinakamabais na part yung pagbaba kasi medyo hindi na mahirap. Grabe, mga ilang steps yata tayo bago tayo nakababa. Ganon din naman pagtaas. Tapos pagbaba natin, medyo nagutom tayo, punta tayo ng restaurant. Bale, pinuntahan ko nga pala dito Italian restaurant, ano. Order lang ako ng mussels, mga tahong. Pero yung luto nila, the best din naman, quality din naman. Medyo sulit kasi affordable din naman yung price, mga nasa 25 zloty. Medyo hindi ko na alam kung anong ginagawa ko dito, pero tinatry kong kumain gamit ang kutsara at tinidor. Kain lang ng kain, no. Ala, grabe, kahit magtinginan sa akin mga tao dito, hindi ko kakamayin to. Ganun ako kaarte. Pero, syempre, kanya-kanya naman tayo ng style ng pagkain, Feel ko kasi mas madadalian ako sa ganitong pagkain, Plus, syempre, ayoko din naman maging malansa ang aking kamay, Syempre. Tapos, ano to? Ayaw maging malansang kamay, tapos kinamay. Yan, natapos ko na. Yan, dahil sa sobrang gutom ko at pagod, naubos ko. Tapos, syempre, kain tayo ng pasta. Picture muna. Syempre, Instagram. Tapos niyan, diretso agad na train station. Sakay uli pa uwi. Medyo nakakapagod pero napaka-meaningful ng araw na to. Kaya sa mga nagbabalak mag-travel dyan, kung meron kayo problema or kahit anong mga problema, talagang solusyon nyo lang talaga is to get out. Kaya ko lang get out and explore the world. Do what makes you happy. Ciao!